Nabisto ng National Bureau of Investigation ng iligal umanong operasyon ng ilang nag-aalok ng notaryo. Depensa ng ilan sa mga sinalakay, extension sila ng opisina ng totoong notary public. Narito ang aking report. Pinuntahan ng NBI ang lugar na ito sa Muñoz, Quezon City matapos sa reklamo ng Integrated Bar of the Philippines na pinanggagalingan umano ng mga pekeng notaryo. Kasama ang IBPQC, tumambad sa kanila ang magkakatabing notary public. Nagulat po kami nung parang nakita namin parang tiyanggi. Hindi naman talaga sila yung mga abogado na authorized to practice yung pagnonotaryo. May mga nakapaskil na dokumento na nagsasabing otorisado silang notaryo. Pero sa undercover operation ng NBI, hindi ang mismong abogadong nakasaad sa permit ang pumipirma sa notaryo. Tumangging magsalita sa harap ng kamera ang mga inabutan ng NBI sa raid. Pero sabi sa GMA Integrated News na isang may-ari ng stall na nag-o-offer ng notaryo, extension lang sila ng opisina ng aktual na notary public. Kapag magno-notarize po ng dokumento, dapat sa harap po mismo to ng notary public na abogado po dapat. So there's no such thing as an extension of the notary public. Kabilang sa mga tumambad na ebidensya ang mga dry seal at mga resibo ng mga nagpapakilalang notaryo. Paalala ng IBP, warning sign umano ang mga ganitong resibo na para sa printing office pero nakasaad na bayad ito sa notaryo. Ang presyong 50 pesos kada notaryo, red flag din umano dahil kadalasan nasa 2 hanggang 300 piso ang notaryo depende sa dokumento. Dapat nasa opisina mismo ni attorney yung kanyang commissioned na notary. Hindi ho yan umiikot kung saan-saan. Kasi katulad nga ho dito, nasa labas ho siya, parang nasa Tianggian. Paalala ng IBP, dapat tiyaking lehitimo ang lalapitang notaryo. Pwede hong put into question yung dokumento. Lalo na ho, for example, deed of sale ng lupa, pwede hong imbalido yan. Posibleng makasuhan ng estafa at usurpation of authority ang mga nahuling nag-o-offer ng peking notaryo na may parusang pagkakakulong ng hanggang 6 na taon. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.